Ayan. Baka pwedeng magpa-check up eh. Ay, ba't ano ba nangyari? Nasaan yung video? Ay, ba't nawala? Ayun. Ito. Ni Robert Mano, Vice President Sara Duterte, hinimok na magpasuri sa medical expert. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mano. Ibinumungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na magpatingin sa isang health professional si Vice President Sara Duterte. Kasunod na naging mga public pronouncement niya sa isang press conference noong Biyernes. Sabi ni Pimentel na nag-aalala siya para kay VP Sara dahil masyadong strange o kakaiba ang naging mga pahayag nito. Partikular niyang ikinabahala ng senadora naging pahayag ng Vice Presidente tungkol naman sa pagpapahukay ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at pagpapatapon nito sa West Philippine Sea. Nagulat ako, akala ko, sabi ko AI ba ito? Hindi naman totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte, and to me it's strange no na in the first place na naisip niya yon tapos verbalize lang niya. So ako bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya or close friends para mailabas yung mga damdamin. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Sa kabilang panig naman, tinitingnan namang positibo ni Pimentel para sa demokrasya ng bansa ang pagiging critical ngayon ng Vice Presidente sa administrasyon. Sinabi ng minority leader na sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng check and balance sa gobyerno. Umaasa rin si Pimentel na may mga magtatangka pa rin magpagkasundo sina Pangulo Marcos at VP Sara. Kaserbisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Strength. Ayun, 'di ba? Magpatingin nga kasi talagang iba po naman talaga. Totoo naman po talaga 'yon. Iba talaga dating ni Sara nung nagpa-press con siya noong time na 'yon. Kuya Riders for Life, shout out. Ate Beauty, may ad, salamat po. Okay, pa-drug test na 'yan. Oh, ito daw si Sara pa-drug test. O, may saltek sa utak yan. Lahi yata nilang lahat may sayad na. Alam niyo po tingin ko si Sara, kasi nasabi ko na rin to dati, na parang may something kay Sara. Parang may problema siya problema ba sa pamilya? O problema ba sa kanyang, love life? Kasi kita nyo naman itong mga nakaraang araw, 'di ba? Merong naging problema yung si Jan Amores. 'Di ba kaibigan niya 'yun? Baka etong si Sara na stress kasi si Jan Amores 'di ba muntik nang makadali, 'di ba? Muntik nang makagurgur ng habol ng ng baril, 'di ba? Baka isa 'yun sa mga na-stress si BP Sara doon. Tiburcio, shoutout Kahit yung mga kapatid niya ganyan din ang ugali, mapagmura pa. 'Di ba parang nga si BP Sara, may something siya noong noong araw na 'yon. Hindi natin malaman sa kanya kung anong pinagpuputok ng butsi niya. Kasi kung yung ikay hindi napahiram ng presidential chopper, 'di ba? Parang parang napakababaw naman nun. Wala ka bang pamasahe sa eroplano? Vice Presidente ka, di ka na lang. Mag-eroplano ka na lang, mas mabilis pa. Yeah po, mas mabilis ang eroplano, tapos basta kada flight kagad, di ba? Meron namang ganun Saka Vice Presidente ka. Alangan namang hindi ka, kumbaga hindi ka asikasuhin kagad ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia.
'Di ba? Kaya siguro ano kaya siguro ganyan na parang parang nawiwindang si Sara. Yung ganong salita na sabi niya, huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea. Sa totoo lang po, dun pa lang red flag na yun. Talagang na to, wala na sa tamang katinuan to. Tapos, 'di ba? Binanatan niya ng binanatan si PBBM, sabi niya hindi marunong na maging presidente itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Teka, 'di ba? Kung sasabihin mo na hindi marunong si PBBM na maging presidente, ikaw ba, ano ba ang alam mo? Ano ba ang nagawa mo? Diba? Ano ba ang kumbaga maiaambag mo sa sa ating gobyerno? 'Di ba? Ano ba ang pwede mong gawin para sa ikauunlad ng bayan, o yung sinasabi nga na ikaw ay yun, 'di ba dapat bago ka mang question, sana mas maayos ka. Uy. 'Di ba? Sana mas marami kang achievement. Sana mas marami kang nagawa, 'di ba? 'Yun ang natin. 'Yun ang parang kung ganoon si BP Sara, para sa akin ay okay lang kasi vice presidente ka, ang dami mong nagawa, tapos yung presidente natin panood-nood lang ng Taylor Swift concert. Papunta-punta lang sa Bicol at namamasyal sa beach resort kahit na merong budget deliberation sa Congress. 'Di ba? Kung ganun sana si BP Sara, kung siya ang pinakamagaling na vice presidente sa balat ng kasaysayan ng Pilipinas, baka masabi pa natin, ay, oo nga, talagang si BP Sara may karapatan na magsalita. Kasi talong-talo niya yung presidente natin. Kaya lang, yung ganyan na ikaw na nga, wala kang nagagawa, wala ka silbi, inuuna mo pa paglalakwat siya sa kalagitnaan ng bagyo, tapos ikaw naglulustay ng pera ng bayan na hindi mo maipaliwanag kung saan mo nilustay. Teka. Bukod sa makapal ang mukha mo na mangwestiyon sa nagtatrabaho, 'di ba? Ano pang silbi mo? 'Di ba? Hindi ka bagay bilang maging vice presidente. Biruin mo, ikapangalawa sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa, ganyan ang sinasabi, ganyan magsalita. Pang-resign ka na talaga. Hindi ka na dapat nagtatrabaho dyan kasi ibigay mo yan sa kaya niyang magtrabaho. Ibigay mo ang pwesto mo doon sa kayang magserbisyo sa bayan, kahit na sinabi mong pinilit ka lang. Yung sinasabi mo na namilit sa'yo para kumandidato kang vice-presidente under sa kanyang pagkandidato, sa kanyang liderato, andun, trabaho ng trabaho, kilos ng kilos. Pero ikaw, sinasabi mo sa amin, pinilit ka lang. Sinabi mo na ano pangalan no? Si Amy. Sabi ni Amy, sumama ka sa amin para matalo namin si Lenny. Hindi mo ba nakita ngayon ang layo ng inyong pagseserbisyo ng namilit sa'yo na sinasabi mo? Diba? Ikaw ang sinasabi mong pinilit ka, pero dapat tumbasan mo yon ng pagtatrabaho sa bayan. Tumbasan mo yan ng serbisyo na walang pag-iimbot
Eh parang ngayon ang dating eh, sinasabi mo sa amin, eh pinilit lang naman ako eh. Bahala kayo dyan. Hindi ako magtatrabaho, bahala kayo dyan. Bahala kayo, hindi ko papaliwanag kung saan ko ginastos yung pera. Pero mo, 90,000 isang araw sa isang safe house. Samantalang sa BGC, pinakamagandang condo na yon, napakaganda, fully furnished na condo. 90,000 isang buwan. Isang buwan kang titira sa magandang condo. Tapos dun sa sa confidential funds mo, umupa ka ng safe house, 90,000 isang araw. Ano ulam doon? Kabyar. Ano ulam doon? Japanese food, Italian, pasta, Korean, lobster ba ulam dyan lagi? O oyster? Wagyu. Baka umagahan dyan, wagyu. Yung tapa dyan, wagyu. Anak ng teteng. Sabi ninyo, mahirap ang Pilipinas. Naghihirap ang mga Pilipino. Tapos malalaman namin ang aming Vice Presidente, Deputy Secretary, gumagastos ng 90,000 sa isang safe house. Sus Mariusip naman. Isang araw. Ano ba namang klaseng pamumuno yan, Sara? Pakapalan na lang ba ng mukha yan? Di ba, Road Sector? Shoutout Kuya Road Sector at Ate Tamura. Sinapian na si Sara. Sabi ni Road Sector, bago mag-question si Sara, sana masagot niya yung confidential fund niya. Sana nga eh. Danilo Arica, may sapi si BP kaya wala sa sarili. Ate Tamura, hello po. Hindi ba kayang ma-impeach si Sara kaya malakas ang loob magsalita ng ganyan laban sa Pangulo? Hintayin po natin. Baka meron pong magpa-impeach dyan. Kuya Road Sector, boba yang si Sara kapag hindi niya nakuha ang gusto niya, puro ad hominem lang ang alam at tantrums lang. Kuya Christopher Lloyd, tama nga yung mga congressman, lalo na yung sinabi ni Akop sa press con kanina, hindi na kinaya ni Sara yung galit sa sarili, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Maria Ira Nepomuceno, sana nga hindi na nila pinalibing, mapapalibing din naman yan ni PBBM kasi presidente na siya ngayon. Actually, yung usapin diyan sa sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagdesisyon po talaga ang Korte Suprema na dapat ilibing sa libingan ng mga bayani si FM Sr. Kaya nonsense din yung pagpapalibing ni Digong. Danilo Arica, si Sara nagbubutas lang ng bangko, ayaw nang magtrabaho. Iti parang si Pulong din. Spoiled brat kasi ang animal na yan, sabi ni Kuya Road Sector. Excuse me po. Christopher Lloyd Sanggalang, galit na si Sara kasi nasusukol na siya, hindi niya maipaliwanag yung nilustay niyang pera ng taong bayan. Tama. Maria Ira Nepomuceno, ang gusto ni Sara dahil pinilit lang siya, dapat walang kokontra sa lahat ng gusto niyang gawin. Ano yun, hindi siya magtatrabaho? Kuya Odi Lennon, good evening Sir Mac, magandang gabi rin po sa inyo dyan, Kuya Odi Lennon. Political, hindi ko pwede kasing basahin yan, Kuya, yung salitang yan. Self-destruction na lang, political self-destruction na lang. Ni BP Sara ginawa niya. Totoo po. Ang daming ads Ate Beauty. Thank you sa hindi nyo pag-skip ng ads Salamat po. Buti na lang may ads tayo. Kuya Christopher Lloyd, spoiled brat nga, kung ano gusto niya, kailangan masunod lahat. Yes, parang ang batang paslit. Si Senator Coco na nagsabi na wala siya sa katinuan. Tama. At Kuya Tiburcio, Sido, nung pinanood ko, di ako makapaniwala na isang BP ang magsabi ng ganun. Kaloka talaga, nakakapanggigil yung sabi niya, hukayin. Ano ba yan, BP? Ayan nga ganyan po talaga yung nitong si Sara. Kahit nung mayor pa lang naman yan ganyan nagawa niyan ganyan na yung asta niyan. Mayor pa lang yan. Vice mayor pa lang yan, 'di ba? Nanununtok na.
Sa totoo lang, meron sinabi dito si ano pangalan nito? Si Villar. Cynthia Villar. Oh, eto, panoorin natin 'to. Asher, ano ang mga puntong sinabi ni Senator Cynthia Villar kaugnay sa mga naging pahayag ni VP Sara noong Biyernes? Ella, nakita pa lang sa mga pahayag ni Senator Cynthia Villar, ito nga mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. Diyan pa lang yan doon sa mga balita kanyang nakita. Kaya wala pa rin siya anyang detalye kaugnay sa mga ito, partikular na sa mga pambabatikos nga ng ikalawang Pangulo kay President Ferdinand Marcos Jr. Para kay Senador Cynthia Villar, ayaw ng lahat ng conflict dahil mahirap ito. Hindi niya kailangan ang hindi pagkakasundo sa pamahalaan dahil marami ng problema sa bansa at hindi dapat anyang mabinbin ang mga solusyon sa mga problema. Gayunman, sa palagay ng mababatas ay hindi ito makaapekto sa ekonomiya. Ito ay dahil nasa right policy naman anya ang ekonomiya at hindi masyado itong politikal. Bagaman may epekto anya ito sa halalan sa susunod na taon. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na magkakaayos pa ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, sira rin tuktok nitong si Cynthia Villar no? Ano sinasabi mong pin-prosecute? Wala namang prosecution doon. Tinatanong lang kung saan nilustay yung pere. Anong prosecution doon? Diba? Ikaw, mambabatas ka. Alam mo yon na kapag ikaw, kumandidato, diba, sasabihin sa'yo kung ano ang mga gagawin mo kapag ikaw ay nanalo. Diba? Kasama sa pag-govern, kasama sa pagsiservisyo sa bayan, ang ipaliwanag mo kung saan mong saan mo kumbaga binubuhos ang pondo ng iyong opisina, kung saan mo nilulustay. Anong na-prosecute doon? Binibigyan nga siya ng pagkakataon na maipaliwanag kung saan niya ginagastos ang pera, pumunta ng Congress hearing, ng budget deliberation, budget hearing, ang gusto niya magpalit ng tawag dito ng chairman, pinapatanggal niya si Kimbo. Diba? Kita niyo yung niyang tao na yan? Mata pobre to, palamura din, Kuya Tiburcio. Mata pobre to kasi doon sa diba, yung sa gwardiya, kung ano-ano mga pinagsasabi sa gwardiya. Dapat dito hindi na tumanalo Kasi kapag ito, walang naupong bilyar, sigurado maraming maglalakas ng loob na silipin ang mga lupa na binibili nito. Kaya ganun. siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Ella, kasalukuyan ngayon nagsasagawa ng press conference si Senador Aquilino Coco Pimentel III at para sa kanya ay nababahala siya para kay VP Sara. Anya, ang mga pahayag niya ay hindi karaniwan at sa kanyang palagay ay dapat kumausap siya ng isang profesional o mga kamag-anak. Gayunman tinitingnan niya ito na, sa positibong paraan dahil nagsisilbi naman na ang mga kritiko ni VP Sara na check and balance sa pamumuno ni PBBM. Yan ang ay naku talaga. Diba, kita nyo tong si Cynthia Villar, nauusig daw. Diba, kung ayaw mong ma-question, ma-imbestigahan, diba, ipa-intindi mo sa taong bayan, sa mga nag-iimbestiga, kung saan mo nilulustay ang pera. Ngayon,
Meron mga ebidensya, meron kayong mga pinasang mga requirements o mga resibo sa COA na pinapakita na gumagastos ka ng 90,000 isang araw sa isang safe house. Diba pinapakita dun eh. Kayo nagpasa niyan sa COA eh. Galing sa inyo yung resibo na yan, acknowledgement receipt, mga kung ano-anong mga papeles. Tapos kapag pinakita sa taong bayan, magagalit ka. Magwawala ka. Hindi pang-uusig yan. Galing sa iyo yan eh. Galing sa DepEd yan nung ikaw ang namumuno sa DepEd. Kayo nag-prepare niyan. Tapos, pag nakita namin, nalaman namin, magagalit ka. Bakit? Ayaw mo bang nabubuking ka na gumagastos ka ng ganong kalaking halaga sa isang safe house? Mapapakanta ka talaga dito ng nakakaputang ina. Diba? Mapapaputang ina ka talaga sa sa mga ginagawa ng mga tao na to. Shiminit is mentally dehydrated. Maria Ira Nepomuceno, nagreklamo pa siya sa bilihin. Pag pumasok daw sa 7-Eleven, chocolate at ice cream na lang mabibili. Look who's talking, yung mga kagaya ni Cynthia Villar ang naglalagay ng maling katwiran sa baliw. Saka kita mo, biruin mo si Sara Duterte, may 1.5 siya, ang bibili niya ice cream at chocolate. Oh, kasi nga hindi naman yan natira sa squatter. Hindi naman niya nakaranas ng buhay na mahirap. Hindi naman niya nakaranas ng yung gigising ka sa umaga na walang isasaing ang nanay mo. Uuwi tatay mo na walang dalang pera dahil hindi nakabali. Ayaw pabalihin ng amo. Hindi naman nakaranas yan na yung mga kapatid o ikaw mismo ay papasok sa eskwelahan na walang pamasahe, walang baon. Kaya ang alam niya, kapag may 1.5 siya, ice cream at chocolate lang mabibili. Yan ba yung sinasabing para sa mahirap? Hindi mo nga ramdam kung ano ang maging mahirap? Diba? Tapos kukwestiyonin si PBBM, puro na lang daw ayuda. At least si PBBM, hindi man dumaan sa hirap, at least alam niya kung ano ang kailangan ng mahirap. Ikaw ano alam mo? Manood ng concert. Pag hindi nanood ng concert, mahirap ka na nun. Oh, Kuya Marvin, sayang din pagboto namin dyan sa matandang gaga na yan. Cynthia Villar, hindi ka na maulit. BFF ni Kibulok ang mga bilyar, Noto Villar, Jason D. Conrado de Leon, itong bilyar na ito, isa rin ito, sayang ang pasahod sa kanya. Tama. O, Arzimaz Vlog, ayaw ko yan, sana di manarya kasi nangako sa amin doon sa Pangasinan, natutulungan ng magsasaka pero napako, Noto Villar. Wala, mga mga yumaman yan sa hindi maayos na paraan. Nasa kapangyarihan lang sila, kaya nila nagagawan legal ang lahat. Pero sigurado ko, meron dyan magrereklamo pag wala na yun sa mga pwesto nila. Bulletproof Shiminit ni The Psychiatrist. O, Kuya Christopher, nahawa na rin yata si Villar sa mga ugali ng dutae. Ate Beauty, puso mo, Sir Mac. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Jason D. si Villar, Kibulok at Sara, BFF, mga may saltek. Benji at Chensa, kaya sumapi sa partido ni PBBM yan, pabagsak na ang Duterte, kaya dapat wala ng Villar sa Senado. Ewan ko ako, hindi ko iboboto yan. Si Cathy Villar ba yun? Oh. Kuya Christopher, alam mo, kaya ayaw nila mawala sa politika kasi para mabawasan ang binabayaran nilang buwis, maraming ari-arian yan. Grabe, no? Itong mga taon to. Manang-mana naman sa amin si Sara. Grabe. Sana mapalitan na yung mga mga mawala na yung mga ni Digong na yan. Kaya ito si Sara,
dapat magpa-check up na to. Kasi pag hindi pa po ito magpa-check up, baka magulat na lang tayo, nanganganggat to ng press. Baka magpa-press con to, bigla na lang manghablot ng braso at manganggat. Diba? Delikado. Iba na yung kinikilos ni Sara, yung minumuestra niya kung paano niya tatanggalin. Yung sinasabing tatanggalin kay PBBM, naku po, sanay na sanay. Alam na alam niya kung ano ang dapat gawin. Diba? Dapat pa-check up na to. Pa-check up na lang para kasi yung sa sinasabi niya, sinasabi ng mga DDS na si PBBM daw dapat magpa-drug test dahil bangag daw. Sa totoo lang, si Sara Duterte ang bangag. Kitang-kita ang kabangagan niya doon sa sa na yan, sa Senate, sa na yan, sa press con niya na yan. Siya po ang bangag na bangag talaga. Diba? Bangag na bangag yung kanyang doon, yung kanyang mga pagsasalita. Hindi po maayos 'yun. Ngayon punta naman po natin 'to. Etong si Formal nang inimbitahan ng House Quad Committee sa